Samantala, target po ng administrasyon na palawakin ang koneksyon, palakasin ang kapasidad at pababain ang gastos ng mga Pilipino sa kuryente, lalo na sa mga mahihirap. Tinukoy po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Lifeline Rate Subsidy Program. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa panahon ng bawat ilaw sa tahanan at bawat makinang umaandar ay nakasalalay sa supply ng kuryente, iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas malinaw at mas inklusibong direksyon para sa sektor ng enerhiya. Sa isang okasyon kung saan tampok ang collective response ng pamahalaan at pribadong sektor sa enerhiya, binigyang diin ng Pangulo na hindi luho ang kuryente, kundi pundasyon ng pag-unlad. Ano man ang ating pinanggagalingan at ang ating kalagayan sa buhay, hindi natin maikakaila na mahalagang bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay ay ang kuryente. Sa maraming paraan, ang kuryente ay ang nagsusulong sa ating pag-uunlad. Malinaw anya ang target ng administrasyon, palawakin ang koneksyon, palakasin ang kapasidad at pababain ang gastos para sa mga consumer, lalo na sa mga mahihirap. Alam po ninyo na noong isang taon, pinagtuunan ko talaga ang pansin itong lifeline rate na ating napapag-usapan. Sabi ko, ang tagal na nitong programang ito, ngunit bakit ang liit lamang ng bilang ng pamilya na nakikinabang dito? Ang sagot, masyadong masalimuot ang mga requirement. Mahirap ka na nga, kailangan mo pang patunayan na mahirap ka. Yan ang naging punto ng Pangulo sa pagpapasimple ng Lifeline Rate Subsidy Program. Sa ilalim ng bagong patakaran, otomatikong makikinabang ang mga benepisyaryo ng 4Ps na pasok sa itinakdang konsumo. Kaya po ginawa nating simple ang patakaran. Hindi na kailangan mag-apply ng 4Ps natin. Basta't nasa listahan ka at pasok ang konsumo mo sa limit, may diskwento ka sa kuryente. At para sa mga 4Ps beneficiaries na 50 kilowatt-hour, pababa ang konsumo, Nagtakda kami ng bagong lifeline consumption threshold upang magiging patas ang pagbibigay ng diskwento. Anuman ang inyong DU at lokasyon. Kapag benepisyaryo ka ng 4Ps na nasa 50 kilowatt-hours pababa ang iyong konsumo, makakakuha ka ng 100% diskwento sa kuryente. kasabay ng pagpapagaan ng bayarin, itinutulak din ng administrasyon ang mas malinis na enerhiya sa pamamagitan ng mas pinadaling net metering program. I see many households installing solar panels to save on electric bills. I myself, in Ilocos Norte, installed on our house the solar panels. And what I learned, based on personal experience, was that it was very hard to sell excess electricity to the grid. Only because the procedures were not in place. It was not because it was not an unwillingness of our electrical cooperatives to do it. It was simply because they didn't know what to do and how to go about it, what forms to fill, what arrangements to make, how to price the credit that from the electricity that you are putting back into the grid. Ngayon, ayon sa Pangulo, mas malinaw na ang patakaran at mas mabilis ang proseso para sa mga nais magbenta ng sobrang kuryente pabalik sa grid. Sa huli, nanawagan siya ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan at pribadong sektor para sa mas matatag at abot-kayang enerhiya. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.